So saan yung spot na masasabi kong nasa tatlong lugar ka? Alanganin kasi nga ito, I would say ito. Sa gitna nito, this is already being on 3 provinces or almost 3 places or 3 places at the same time. Cavite, Manila, Laguna. Diba? Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. Hi, makulimlim. Kala ko man lang may sunset para mag-shoot. Ayan, sakto. O, swerte na lang, green. Bakit makulimlim? Ang pangit mag-shoot. Akala ko may sunset man lang. Anyway, good afternoon mga parts and mga Mars. Road trip tayo ng bahagya dahil para makahinga ng konti. Nood tayo ng malungkot na pelikula eh. At least makahinga-hinga man lang. Ito yung pelikulang pinanood natin. Sobrang nakakalungkot na pelikula. Siguro may connection yung pupuntahan natin ngayon dahil magko-cross na tayo ng ibang region. So currently we are at ano ba tong road na to? Daanghari Road. So we are at Daanghari Road. Ayan. And papunta na tayo sa kabilang region. So tapos na nga natin yung NCR. At itutuloy natin yung adventures natin for our libutin ang sariling atin episodes and adventures. And from NCR, ano nga ba ang sunod? Region 4A. Grabe ang ulan. Umulan na ng tuluyan. So Region 4A, that's Calabarzon. Siguro may iba pa na ako confused about Region 4A, Region 4B. Yung Region 4B medyo long shot yun dahil it's islands. Magastos. At least to inland lang tayo. Region 4A stands for Calabarzon, which is Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Grabe, umulan na. Paano tayo mag-shoot nito? Tutuloy ko na to, nandito na eh. So this will be our intro para sa next regional episode natin. At bago tayo makarating sa ating destination, ito na muna ang quick history ng Region 4A or Calabarzon. New year, new chapter, new journey. As we open 2026, we move beyond the capital and begin a new season para sa adventures natin sa libutin ng sariling atin. Here in Calabarzon or Region 4A. Calabarzon was officially created on May 17, 2002 through Executive Order number 103 signed by President Gloria Macapagal Arroyo. Before this, the region was known as Southern Tagalog, one large area later divided to improve governance, development, and identity. Why is it called Calabarzon? Maraming beses nito sasabihin sa video na to. Pero of course, Calabarzon is an acronym formed from its provinces, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. A name that represents not just geography, but shared history, culture, and pride of Southern Luzon. Calabarzon is the most populous region in the Philippines, with over 16 million people. Ang dami! Its land area spans around 16,000 square kilometers, larger than Metro Manila many times over, and nearly the size of Northern Luzon's Ilocos region. This makes Calabarzon a powerful mix of urban centers, rural towns, mountains, lakes, and coastal lines. Calabarzon is composed of 19 cities and 124 municipalities, from highly urbanized cities like Calamba, Antipolo,
Dasmariñas, Batangas City, Lipa City, Lucena City, at kung ano-ano pa. Famous personalities from Calabarzon, the region is home to some of the country's most influential figures like Dr. Jose Rizal, born in Calamba, Emilio Aguinaldo in Kawit, Cavite, Apolinario Mabini in Tanawan, Batangas, at kung sino-sino pang mga bayani. Calabarzon continues to shape leaders, artists, and icons. Calabarzon is one of the most mountainous regions in the Philippines. Some notable mountains include Mount Banahaw in Quezon and Laguna, Mount Makiling in Laguna, Mount Batulao in Batangas, Mount Pico de Loro, Mount Daraitan in Rizal, and dito din nagsisimula paakyat ang Sierra Madre hanggang North Luzon yan. A paradise for hikers, pilgrims, and nature lovers. Dito nyo rin matatagpuan ang mga famous lakes. Ang pinakamalaking lake sa buong Pilipinas, ang Laguna de Bay or Laguna Bay. Siyempre, dito nyo rin matatagpuan ang sikat na Taal Volcano na nasa loob ng Taal Lake. This is a fun fact. Saan nga ba ang pinakamataas na peak or area sa Calabarzon? Mount Banahaw, rising at over 2,170 meters above sea level. Ang mga barangay na malalapit sa Mount Banahaw in Quezon and Laguna are among the highest and coolest residential areas in the region. Mas mataas pa sa Tagaytay. Calabarzon offers endless adventures. Pagsanhan Falls in Laguna at marami pang falls sa Laguna. Nandito rin ang Masungi Geoserve in Rizal. Kung mahilig kayo sa diving, nandyan ang Anilao diving spots sa Batangas. Meron din tayong magagandang beaches sa Batangas at meron din sa Quezon. Nandyan ang Real and Infanta beaches. Maraming magagandang beach at islands na matatagpuan dito sa Batangas and Quezon area. At dito nyo rin mapapasyalan ang malapit sa Metro Manila kung gusto nyo magpalamig at mag-food trip, nandito ang Tagaytay. From mountains to beaches, from heritage towns to food capitals. Hindi ko na masasabi lahat sa sobrang dami. Pero papasyalan natin yan lahat. Interesting facts about Calabarzon, it is the fast-growing economic region in the Philippines dahil dito nyo nga naman matatagpuan ang maraming industrial parks and eco-zones sa buong Pilipinas. Balanced modern cities with deep traditions, katulad ng Lipa City. This is considered the gateway between Metro Manila and the Southern Luzon. Calabarzon is not just a region. It's a journey, a story of roots and roads, of progress and tradition. As we open this new season for 2026, we move forward and not just to explore, but to understand what makes us Filipino. Nakaka-excite! This is Calabarzon, and this is only the beginning. I-explore natin yan lahat. Highway, MCX, San Pedro. So yun mga parts, currently we are at Evia area. So this part ng ito, yan, that's Muntinlupa. At pagtawid mo dito, that's Las Piñas. And then pag cross mo ng tulay, on the other side, that's already Imus, Cavite. So yung destination nga natin is actually a bit interesting. Alam nyo saan? Alam mong sa US merong boundary doon ng 4 na states, yung may cross. So that's Aguinaldo Highway. Kaya papunta yung section sa kabila. So binabanggit ko nga about boundaries. Kasi sa Metro Manila at sa ibang mga karatig na barangay, probinsya, meron din mga boundaries, pero hinahanap ko yung same sa US, 4 na states sa isang crossing or sa isang boundary, isang location. So sa Pilipinas meron din dyan at yun ang pupuntahan natin. So alam nyo ba na dito lang sa Muntinlupa meron ditong boundary ang 3 probinsya, Cavite, Laguna, and sabay na natin yung NCR kahit hindi siya probinsya. At yun ang pupuntahan natin ngayon. It's like being 3 places at the same time. Itong Daang Hari Road na to, this connects Alabang sa Pote Road
all the way papuntang San Pedro, at yun nga papuntang Aguinaldo Highway, then via Imus. At may mga developments dito. Try natin daanan mamaya yung sikat na punong may Christmas lights. Maaga pa naman para sa Christmas lights. Pero tingnan mo dito, nice din, daming pine trees. I wonder lang kung tinanim yan dyan or tumubo na lang. So dito nga sa part ng Daang Hari Road na to, makikita mo rin yung somehow ibang klase ng lugar. Kasi on the other side nito, almost nandito na rin yung Bilibid. And then on the other side, nandyan yung mga exclusive subdivisions. Haba rin pala nito, no? Anyway, malapit na tayo. Kasi in front of us, ayan, that's yun, papunta na yun ng Dasma pag diniretso mo to. Pero liliko tayo. Doon tayo sa boundary sinasabi ko. Mga parts and mga Mars, believe it or not, pagtawid mo dyan, that's Laguna province na. Tama yung road, oh. Nag-funnel from 4 lanes naging 2 lanes na lang. Pero gusto nating maniguro buong yan nga. So isa kasi sa hilig natin, especially pag may free time, is magtingin-tingin sa Google Maps about mga lugar na pwedeng puntahan, yung mga sa mapa nakakaibang itsura, curious tayong puntahan, mga ganun. Yan, so nasaan tayo? Check natin yung, so nandito tayo ngayon. Again, that's Muntinlupa. Itong tawid na to, this is Cavite, and may Villar Avenue na yan. At mukhang hindi pa ito mismo yung boundary. Laguna. Ala. Ayan. So kahit nandito yung arko, ayan, kahit nandito yung arko, hindi pa ito yung eksaktong boundary. So abante tayo ng konti. Check natin ang bahagya. So abante tayo. Medyo mataas ito lugar na to, no? Ayan, so malapit na tayo. Para saan pa yung arko na yun, di ba? Ayan, teka lang. Okay. So ang boundary niya, itong tulay na to. So officially, we are crossing, ayan, City of Muntinlupa. So that's Muntinlupa. And then that's Laguna area. Takot si Kuya. So ang boundary niya, hindi yung arko kundi itong tulay. Ayan. Ikot na tayo kasi ang destination nga natin papuntang Cavite. Doon lang tayo sa part na yan. Interviewin ko si Kuya. Para yung boundary mismo, eksaktong boundary. Yan, doon tayo. So pabalik na tayo. Pero yan, this is our spot. Here, there you go. Okay. So technically, based on map, ayan, so nandito tayo ngayon. On our left side, this is Cavite. Ayan. You see? Diba?
So this is an experience. I think ang road na to, or ang pangalan ng road na to is, this is called Magsaysay Road, which connects, nabanggit ko nga, on the left side, that's Cavite. On the right side, that's Metro Manila. And dito, pag cross mo dito, this is already San Pedro, Laguna. Wow, this is a good experience. Reverse. So saan yung spot na masasabi kong nasa tatlong lugar ka? Alanganin kasi nga ito, I would say ito sa gitna nito, this is already being on 3 provinces, or almost 3 places, or 3 places at the same time. Cavite, Manila, Laguna, diba? So this is the boundary. Saka makapag-explore doon sunod. Pero sa ngayon, thumbnail muna tayo. Yan, hawakan mo lang ng ganito. Ayos na yan, lapit ka ng konti. Yan, hawakan mo lang ha. Taas ng konti. Ganyan, okay. Ayos, thank you. Yun o, shoutout kay kuya o. Ayan, sige, magkape na muna tayo. At konting road trip pa. Sana makapag sunset din kahit pa paano. Well, we love sunset. So ito pala, hindi pala to boundary ng ano. Subdivision. Subdivision pala to. Sorry naman. Hindi pala yun arko ng Laguna. Hindi siya arko ng Laguna, arko siya ng subdivision. Siguro noong araw hindi pa pwedeng pumasok dito, no? Hindi pa to open road or open for public. Nakadaan na rin naman tayo dito a few times, pero tumigil muna tayo dito dahil sabi ni kuya kanina, yung area daw na yun is part pa ng Muntinlupa. Boss, itong area Cavite na to? Ha? Muntinlupa pa tong buong area na to? Ah, okay. Ito San Pedro. Alright. Pero kung titingnan mo sa mapa, ayan o, this is Cavite. That's Cavite. And kung titingnan mo doon sa pinuntahan natin, yan. Cavite na nga yun. Pa. And tutungtong na tayo sa Cavite. That's the adventure so far na inikutan natin ngayon. Looking forward tayo sa Cavite Adventures dahil ibang lugar nga yun. Hopefully si Sunny Boy or si Chong masama natin para may katulong tayong mag-cover. Ayan, gumaganda-ganda na panahon. Ayan, so pabalik tayo ng hari. Walang sunset pero gumaganda-ganda panahon. Ayan, so malaking development tong lugar na to. May nagpo-photo, ano to? Pictorial. Samahan niyo ko mga pards and mga Mars sa mga darating pa nating adventures. Next stop, Cavite Province.
papunta na tayo sa punong yon. At bago tayo makapunta sa punong yon, if you like this video, please give it a thumbs up, and please do not forget to subscribe to the channel para updated kayo sa mga videos at adventures natin. That's it for today mga parts and mga Mars. Sana nagustuhan niyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa adventures, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both. Ayan. So, yung punong yan, umiilaw lang yan or lumiliwanag pag Pasko. Well, unfortunately, medyo maaga pa. It's around 4:30, 5 p.m. Ayan, maraming tao. May mga kainan din sa taas. At ganito itsura niya sa gabi.